Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Karong buntaga natin ito bago na po. Natin paminahon na po no. Ato paminahon sa ning pahayag ni Roy Tundag before na to ribaton. Taas-taas ra ba niyang video niya. So sa ni siyang paminahon no. And ato ang tubago niyang mga pamahayag. Ato paminahon sa nato ha. Portal mo ribat sa paminahon tanan niyang istorya. Okay, so niya. Usa ka pangutana nga wala gid tubaga sa mga CFD, no? Sa mga RCC, labi na sa mga kaparian. Hawagin dia tubaga higalig so ng akong pangutana, no? Mahitungod nining Santo Papa nga naglingkod sa templo sa Dios higala igsoon nga giangkon manggud ni sa Roma sa mga RCC o sa mga CFD nga ang Vatican City nga gilingkuran sa Santo Papa mao ang templo sa Dios, no? Muna yung nakapangutan ako, wa gid nila ni tagda, wa gid nila tubaga may galing. So ang ilang himuon sa mga RCC, magsige na lang comment og dili maayo mga pulong puros mga pastorutoy, mga pastoy, no? Tarong bagud na nga Kristohano na yung unana nga mga pinulungan, kanang muingon og luslos, muingon og gago, bugo, kana bagud igsoon kung sakto pa mo nga mga pundok, kung tinuod pa mo nga tinukod ni Kristo, mao bagud na batasan sa tinukod ni Kristo igsoon nga mga klase sa batasan nga unana nga pinulungan. Instead nga motubag mo sa akong pangutana, ang inyong himuon mga bati hinon nga mga pulong nga nagagawas gikan sa inyong baba, gikan sa inyong kasing-kasing nga maoy nakapahugaw sa inyong pagkatao, matud pa igsuon sa Marcos 7 bersikulo 18 ngadto 19. Hugaw ang inyong kasing-kasing igsuon. Muna nga akong padayon nga akong pangutana, kamo sige mog saway ni Ellen White nga bugo, no? Ingnon ninyo si Ellen White nga bulok, bugo, pero tiban ninyo ning ginganlan ninyo bugo og buang ha. Doon na siya libro nga kapin sa libo, linibo igsuon. Ka mga health books ang iyang nasulat, no? Unya ingnon ninyo bugo igsuon. Ingnon ninyo buang na sakit sa utok, no? Inyo ragyong batasan ang pagpanaway sa inyong isig katao. Ang inyong giing nagbuang na si Ellen White bugo og buang na isakit sa utok, nakasulat og libo 1,000 plus igsuon ka mga libro, pero kamo nga nag-ingog bugo bisan gani igsuon og pipila ka mga bersikulos Biblia, wala. Pastilan nga mga klase sunahon na sa tagalay. Muna karon tubagan ninyo ni akong pangutana. Ang akong pangutana may galay suon sayon ragyod kaayong tubagon, no? Nagingon manggod ang mga RCC, nagingon manggod digalig so ang mga CFD uban sa mga kaparian nga ang Vatican City nga gilingkuran sa Santo Papa maukuno ang templo sa Dios. Lisod pug moingon ang CFD galig so nga ang Vatican City gilingkuran sa Santo Papa at templo siyawa. Di higid mo musugot. Inyo yung i-claim nga ang Vatican City templo sa Dios. Karon na akong pangutana kay inyo man ning gi-claim kaning Vatican City nga templo sa Dios ug ang Santo Papa ninyo naglingkod aning templo ha, no? Karon kining 2 Tesalonica 2 bersikulo 3 nga tao sa yawa maunay naglingkod sa templo sa Dios. Mura man ni dapat ninyong tubagon mga igala mga igsunan, no? Kung dili ang Santo Papa, kung dili ni Santo Papa ang tao sa yawa nga naglingkod sa templo sa Dios karon, si kinsa man ning tawhana nga gisultis Biblia nga maglingkod sa templo sa Dios ug magpalabaw sa iyang kaugalingon ug magpatawag siya Father, mag-as if siya sa iyang kaugalingon nga siya usa ka Dios, magpalabaw siya sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Ang pangutana, di ba ni tinuod?
Unsa man day gihimo Santo Papa karon? Nagpatawag siya amahan sa tanang amahan. Bisag wala siya'y anak. Higala igsoon. No, akong basahon, 2 Tesalonica 2 versikulo 3. Paminawan ninyo igaligsoon, basahan ninyo yung Biblia ug sabtan ninyo ang tagna sa Biblia. Ug ang nasulat sa balaang kasulatan, no? Unsay gingon igsoon ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2 versikulo 3 ngadto sa 4 igsoon. Ug ngadto sa 5 ngadto pag sa 9. Atong basahon mga higala mga kaigsoon, no? Tan-aw nato ni kung si kinsa maning tao sa yawa karon nga naglingkod na sa templo sa Dios. No? Unya, giklaim baya ni sa mga RCC nga ang templo sa Dios igsoon mo nang Vatican City karon na diya Santo Papa naglingkod, no? Muna inyo ning tubagon mga higala mga kaigsunan. Parang mapahayagan pud mi kay matod ninyo kamo ang tinukod ni Kristo bisag di gyud mao. Ay naku ninyo mga igsuon. No, atong basahon. 2 Tesalonica 2 versikulo 3 ngadto sa 4 ngadto igsuon sa 9. Tan-awan ninyo ang batasan sa Santo Papa og ang batasan nga gisultis Biblia nga tawo sa yawa. Tan-aw na tugduna ba ni siya kalahian, no? Ingon diri ang 3 igaligson. Ingon diri ingon ni Pablo. 3. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili mo abot kun dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon. Kinsa kuno mutunghay galigson? Tawo sa yawa. Matod pa dinigson. Taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Supako niya ang tanan nga gipakadios o gipakabalaan sa tao. Magpalabaw siya kanilang tanan o gani musulod o mulingkod siya sa templo sa Dios o muangkon nga siya Dios. Tanawang 4 igsoon. Ha? Ang trabaho kunos tao sa yawa tigsupak sa kasuguan sa Dios. Tigsupak sa mga butang nga gipakadios. Karon asa man ni nahimong di tigsupak ning Santo Papa. Igsoon nga ang kasuguan ang napulo kasugo gilisdan man niya. Tanawan ninyo igsoon ha? Tanawan ninyo ang napulo kasugo sa Romano Katoliko o sa napulo kasugo sa Biblia. Dako kay kalahian kay giusab sa Santo Papa mga higala mga kaigsuonan. No? Tubagan ninyo ni mga higala ko mga kaigsuonan. No? Giusab niya ang balaang mga pulong sa Dios, giusab sa taong yawanon nga naa karon naglingkod sa templo sa Dios. Ug ako ning nakita ang Santo Papa, giusab niya ang napulo kasugo sa Dios. No? Inyo na igsuon uting kayon unsang sugua ang giusab sa Romano Katoliko igala igsuon. Karon duna pa laing batasan igsuon sa tao sa yawa. Ug tanaw nato ang batasan karon dinhi Santo Papa nga naa karon naglingkod sa templo sa Dios dias Vatican City. No? Nga mo giingon sa Biblia tao sa yawa nga naglingkod sa templo sa Dios. 5. Unsa giingon sa 5 igsoon? Matod Pedro sa 5. Wala ba kamo mahinumdum nga gisultihan ko kamo nining tanan samtang ako uban pa kaninyo? Apan may apan may nagpugong nini aron dili kini may tabo karon ug nasayod kamo nini busa sa panahon nga gitagal muanhi ang taong yawanot. Ingon si Apostol Pablo sa panahon sa dili madugay, ang tao sa yawa muturok sa kalibutan, unya mo'y mupuli paglingkod sa lingkuranan igsuon ni Kristo dinhis kalibutan. No? Tanawa igsuon na? Tao sa yawa mutunghay gala igsuon. 7. Ang tinaguang gahom sa taong yawanon mulihok na og magdayag lamang kining gahuma kung kinidili na pugnan sa nagpugong nini. 8. Unyang taong yawanon muanhi og patyon siya sa Ginoong Hesus pinaagi sa huyok ug kasulaw sa iyang pagpadayag. Kini kunong tao sa yawa igsuon nga naglingkod karos templo sa Dios. Kinsa lay makapatayani igsuon nga otoridad, gahom, katungdanan. Kinsay makapatayani? Ang Diyos lamang si Jesucristo sa panahon sa iyang pagbalik. Igsoon, no? Parayon tamay gala igsoon. Ingon diriya. Oh, Jis
Gamiton niya ang tanang paagi aron malimbungan ang pagalaglagon kay wala manila dawata ug higugma ang kamatuoran nga makaluwas unta kanila. So mo ni mga higala mga kaigsuona, no? Nga ang tao sa yawa ang iyang trabaho mao ang pagkasupakan sa kamatuoran. Supako niya ang pulong sa balaang kasulatan o kini nga batasan makita igsoon sa Romano Katoliko nga maoy tigsupak sa kasuguan sa Ginoo ug mao kini ang pangulos pagkasupakan nga naglingkod sa templo sa Dios, mao ang Santo Papa maygala magkaisunan. Tubagan ninyo ni mga CFD, tubagan ninyo ni mga RCC nga kinsa ning tawana kung dili ni Santo Papa ang gitagnas Biblia, si kinsa man lisod pug si Ellen G. White nga babae man, no? Munang tubagan ninyo ni maygala magkaisunan, hinaot nga inyo ning ma-emphasize pagmayo kung dili Santo Papa ang tao sa yawa nga naglingkod karon sa templo sa Dios, si kinsa man. Tubagan ninyo ni mga kaygala, mga kaigsunan, tanggalan na ninyo ng mga basir-basir ninyo diya nga puros mga ngilad nga pinulungan kay batasan na sa yawa igala igsoon. Munang inyong himuon pagtuon mo Biblia, tubagan ninyong pangutana aron ang tanan matagag husay igsoon ang atong pagpangalaga dinis kalibutan. Evangelist Roy Tundag sa mga amigo na to nga mga RCC, mga CFD, wala pa gyud siguro ni matubag. Tungod kay yun siya nga dugan na nga challenge na hantod karon wala pa gitubag. Busa ato nga tangan mga higala, no? Sagi kay ilang answer ani nga challenge. So sa nato ka kauban nga evangelist. Usa ka pa tungod niini nakasulat sa ikaduhang tusunika kapitulo 2 bersikulo 2 o bersikulo 3 o bersikulo 4. So ato nga ato bangani unsa gyud ilang answer ani nga pangutana o challenge. Luis, ang Diyos magapanalangin. Okay, so niya na aton nang tubagon kay ilahan man yung gihulat nga atong tubagon. Di atong tubagon. Pero before nato ko na ato sang i-send sa iya ha ning video nato sa ato ang live para malantaw po ni kuan ning sa to triple messenger. Kay ilaha mong gusto nga atong tubagon, di atong tubagon, no? Tanaw ninyo ha, kay ang ako ra bang pagtubag base ni sa unsayoy ka ng kuan, unsayoy ka ng official nga panudlo simbahan, dili ni ako lang, dili ni ako lang. So tuning ako sang isena kay aron makita niya nga to ang tubag. Okay, so, nasinan ako. So, niya na ta. Wait lang ha, maingay si Divine madungog ba diha sa kuan? Madungog ba diha sa kuang live ang video ilan to ni Divine? Banha ito kay si Divine sa live. Basta mag-live ko ba? Mo gini timing ni Divine ba? Ako bitog dili bitaw ko mag-live, di siya magsaba-saba. Niya og mag-live no ko, magbanha na inoon. Sige, laban mo si Divine na. Yan, natakaroon atong tubagon to mga pasakalye ni Roy Tundag, no? Atong sa tagsaon niya mga istorya niya. Matod pa ni Roy Tundag sa Santo Papa naglingkod daw sa templo sa Dios. So atong bangutan-on ang ato ang official nga panudlo simbahang Katoliko. Kung nagtudlo ba ta nga ang Vatican City mao ang gipasabot nga templo sa Dios diya sa 2 Tesalonica 2:3-4. Atong unahog tan-aw kining kuan kaning Magisterium AI. Ayan na, atong tanawag una ning Magisterium AI para makita natong masuta tinuod ba ning giingon ni Roy Tundag o dili. Kay wala ko na-receive din nagtubag. Ayan ito, Magisterium AI. Niya. The Catholic Church teaches that Vatican City, kaya mo ba niya giyang kung mo sa RCC? Giyang ko sa RCC lagi daw. Sa ito lang kung giyang kung sa RCC nang giingon niya nga kanang templo sa Diyos sa 2 Tesalonica 2:3-4 mao ka na ang Vatican City. Ano? Mga Sabadista, Triple Messenger og si Roy Tundag paminaw mo. The Catholic Church teaches
that Vatican City is the temple of God mentioned in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. Sa ito ba? The Catholic Church does not. Ano? Saka na? The Catholic Church does not specifically teach that Vatican City is the temple of God referred to in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. The passage in question discusses a future event. Future event. So, nung ingo siya sa video niya, kung dili ka na ang Santo Papa, kinsa man ka na, matod pa sa among panudlo, the passage in question discusses future event. Future event. So, wala pa na nahitabo karon. Kung sige ingon sa kwan, dili ka ni mahitabo, hangtod nga mo abot ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Nahitabo na ba din ang wala pa man? Daghan pang mga adlaw umalabot nga dunay mga pag-alsa batok sa Dios nga mahitabo. Therefore, wa pa nahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Kay wala pa man nahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Therefore, wala pa'y naglingkod sa giingog templo sa Dios. Wala pa'y naglingkod. Kaya wala pa nahitabo. Wala pa'y mga umalabot nga tuig. Nga na pag-alsa may tabo. Basig nalimot mo, bag ulang natukod ang satanic temple. Oh. Bago pa natukod. So wala pa'y, dili pa na mao. Kay na pa'y moabot nga lain na pod nga mo persecute sa mga Kristiyano. Sa North Korea, gina-persecute ang Kristiyano dito. Mo nang wala na Kristiyano sa North Korea. Ang North Korea karon, kanang atheist nation na siya karon. Atheist nation na ang North Korea. Kaya mga Kristiyano nga nalito gihuro na tawag persecutanan. But it doesn't mean nga ang North Korea kana si Kim Jong-un mo gipasabot ani do iyang gihurot ang tanang Kristiyanos nga naa sa iyang lugar. Pero niyata may tabo kini kung moabot na ang adlaw sa katapusang pag-alsa batok sa Dios ug kanang adlaw wala pa yung taon ni abot roy tundag. Anang adlaw roy tundag wala pa yung taon na mahitabo. Ngano mo insist man ka nga nahitabo na? Sigurado ba ka nga wala mahitabo sa future nga pag-alsa batok sa Dios? Nakasiguro ba ka? Kinsa man ang SDA? Kinsa man nga SDA ang makasiguro nga wala na'y pag-alsa batok sa Dios nga mahitabo? Kay nahitabo na magkakatapusang pag-alsa batok sa Dios? Timan ininyo, ang Santo Papa nakalingkod diha sa Roma. Nagsugod ka na niya atong tuig 300 pa. Natong tuig 300 pa. Sa diyang emperador si Constantino nakalingkod na sa Roma ang Santo Papa. Human niya gilegalize ang Christianity sa Roma, nakalingkod na ang Santo Papa. Nakaplaster na ang Santo Papa. Nakaplaster ng Santo Papa. Wa pa natawo ang lulo sa lulo ni Roy Tundag, nakalingkod na ang Santo Papa. Wa pa natawo si Jose Rizal, nakalingkod na ang Santo Papa. Wa pa matawo si Lapu-Lapu, nakalingkod ng Santo Papa. Wa pa matawo si Magellan, nakalingkod ng Santo Papa. Unya, anang mga panahona, nga galingkod ng Santo Papa na panahona, wala pa natukod ni Anton Zander Lave ang Satanic Church. Sa panahon nga naglingkod ng Santo Papa, wala pa intawon na tawo ang Albigensian heresy.
Ha? Panahon nga naglingkod ang Santo Papa, wala pa intawon na tawo. Ang founder sa iconoclasm, wala pa taon na tao. Hagbay rang galingkod ang Santo Papa sa Vatican. Daghang nagabot nga mga persecution. Natawo si Hitler. Daghang Kristiyanos po lang nakasinati sa iyahang pagkuan, iyahang pamersecute. Ang iyang gibuhat pag-alsa kato batok sa Dios. Pero katapusan na ba diay? Kaya makita nga kaning mga Seventh-day Adventist wala gyud sila spirit of prophecy. Wala sila spirit of prophecy. Kaya kung napa sa spirit of prophecy, dapat may coincide sa history ang ilang mga claims pero wala man ni coincide. Matod pa sa Biblia, mahitabo kini kung moabot na ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Naglingkod na ang Santo Papa, wala pa matukod ni Anton Sandor Labe ang Satanic Church. Pusa, wala pa nahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios. Nakalingkod ang Santo Papa. Wala ni link sa ilahangan pagsabot. Alam yung tag manawag ni si Ritundag karon? Ha? Pwede yung manawag sa kuwang-kuwan. Messenger lang, kaya naman ni-divide ako cellphone god. Ali lang mo sa akong messenger na ako. Usay mo ang Facebook bro para tawagan ka na mo bro. Ang Facebook na ako ngayon kung matawagan ka ni. Ana, Brajando Alabado. Tawagin lang ko yung sa akong messenger na ako. No? Sa mga nakachat na sa ko tawagin lang ko ninyo. Pero katong mga message request pa, di ko maka-sure kung matubag ta mo karon. Pero manawag mo sa kuwang number sa gamit ninyo ang WhatsApp. WhatsApp. Makontak ninyo ni. Sa karon di na ako magamit cellphone kay tuwa na budi diban saba si diban sa unahan. No? So, palain ta. Unya, nagtudlo ba ang Katoliko nga ang templo sa Dios sa 2 Thessalonians 2:3-4 mo bang Vatican City? Nagtudlo ba ang Romano Katoliko? Pagpa niya naggiangkon sa RCC. Dagway ni Muroy Tundag. Sa pagpamugos ni Roy Tundag sa iyahang ipangyawit karon, nasupak na pud niya. Ang Exodo 20:16, ayaw pagbutang-butang sa inyong isig katawo. Kung masupak ninyo ang Exodo 20:16 unsay giingon sa Santiago 2:10, ang paglapas sa usa ka bahin sa kasuguan, nagalapas sa tanan. Busa resulta, tanang tanang pagsabado ni Roy Tundag deleted na wala na pulos, basura na. Gawas kung himuon niyang bakakon si Santiago nga nagsulti. Diin matod ba ni Santiago? Diin matod ba ni Santiago nga ang paglapas sa usa ka bahin sa kasuguan naglapas tanan. Og sa video nga presentation ni Roy Tundag, lantaran niyang gilapas ang Exodo 20:16 nga naman wala pa siya'y ebidensya. Maginanungutan na. Maginanungutan na kay wala pa siya'y ebidensya. Nya karon atong tubagon. Nanudlo ba daw ang RCC? Inyo mang giangkon. Ato lang giangkon. Inyo manggiangkon nga ang kanang Vatican City mo ni templo sa Dios atong tan-awon sa official nga panudlo simbahang Katoliko kung giangkon ba gyud. Atong basahon ha. The Catholic Church does not specifically teach that Vatican City is the temple of God referred to in 2 Thessalonians chapter 2 verses 3-4. Ay. So, nakasala si Roy Tundag sa Exodo 20:16. Kaya wala di ay. Ito ba tayo basa ha?
The passage in question discusses a future event involving the man of sin or son of perdition, who will sit in the temple of God, showing himself as if he were God. This has traditionally been interpreted in various ways, often relating to eschatological themes and the figure of the Antichrist. In the context of the New Testament, particularly in 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17, it is emphasized that the faithful themselves are considered the temple of God. Matod pa sa unang Korinto 3:16-17 nga ang magtotoo mismo, ang faithful mismo is considered the temple of God. Nya ka nang gilingkuran sa tupapa diha, tawo day na. Naman. Oy tundag. O ang tanang mga Seventh-day Adventist akong gihagit karon panawag mo. Ako messenger, available ni siya for call. Wala to na ako, panawag mo karon. Ano tang manawag ba mo? Ha? So, diyan to makita ba? Diyan to makita. Mukha ko ta diri mo listen tag link do diri basing na mo musunod diri sa group sa group chat. Sige mo sulod diri. So diyan niya makita. Naran atong ikuan padayon pagbasa atong gingon dire. Ingon dire is as the Spirit of God dwells within them. This understanding shifts the focus from a physical location to the spiritual reality of the church and its members as the living temple of God. Sumalas panudlo sa Iglesia Katolika ang mga magtotoo mao ang templo sa Dios. Wa mi gaingog lingkuran mi Santo Papa oy. Astang palpaka sa panudlo. Ingon pa si Ritondag, giangkon sa mga RCC. Giangkon. Arang ingon sa RCC o, balikon ako ha. In the context of the New Testament, particularly in 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17, it is emphasized as the faithful themselves are considered the temple of God, as the Spirit of God dwells within them. This understanding shifts the focus from a physical location to the spiritual reality of the church and its members as the living temple of God. Pope Pius X, in his encyclical E Supremi, reflects in the concept of the temple in relation to the Antichrist, indicating that the man of sin will exalt himself above all that is called God, but does not specifically link this to the Vatican City. Straight to the point. Kung sa resulta, wala nanudlo ang RCC ng Temple of God sa 2 Thessalonica 2:3-4 maong Vatican City. Ha? Wala din nanudlo. Isa to pa kaning gipang-yawit-yawit karon ni kuan ni Roy Tondag, puros ni butang-butang. Okay, puros man butang-butang nalapas ng Exodo 20:16. Okay, nalapas man yung Exodo 20:16 matubang ni Santiago sa kapitulo 2, bersikulo 10. Ang naglapas sa kabayan sa kasuguan, nagalapas sa tanan. Therefore, gilapas si Roy Tondag ang Sabado. Gilapas si Roy Tondag ang unang sugo. Gilapas si Roy Tondag ang ikaduhang sugo. Gilapas ng ikatulo, gilapas ng ikaupat, gilapas ng ikalima, gilapas ng ikaunom. Tanan, at 10 commandments, gilapas si Roy Tondag, pinaagi lang sa pagbutang-butang sa tuwa, kay gilapas niyang Exodo 20:16. Oh, Roy Tondag, panawag. Panawag. Pinanggigil ko nimo, panawag. Friend man sa messenger. Tawag ka rin na yun. Kailan mo Roy Tondag? Iyang Facebook, Biblia, Basihan ng Kamaturan, chatin ninyo.
ing nag-mention ka ni Jando, tawagi karon sa messenger, pasudlon ka niya, kay magtigi imong duha. Ngayon siya Roytundag. Ano ba na yun? Ha? Furthermore, the broader teachings of the church emphasize that the true temple of God is not confined to a physical structure, but is found in the community of believers in the relationship with God. Wala nagtudlo ang RCC nga ang temple of God nga nasa 2 Thessalonians 2 verses 3 to 4 mao ang templo sa Dios. Wala nagtudlo ang RCC ana. Ha? Unsa may mga references na oh? Pope Benedict XVI in discussing eschatological themes reiterates that the expectation of the Lord's return involves recognizing the signs of the times, including the revelation of the man of lawlessness, but again does not equate this with Vatican City specifically. Wala nagtudlo si Pope Benedict XVI nga ang templo sa Diyos ang gihisgutan sa 2 Thessalonica 2:3-4 nagpunting sa Vatican City. Wala. But again, does not equate this with Vatican City specifically. Kaya ninyo makita nga si Roytundag ang tawong bakakon. Nga mahan ni Roytundag mo ang iyawa. Kayang iyawa mo man ang amahan sa tanang bakako, nagbakako man si Roytundag, amahan niya mo ang yawa. Lami untog manawag si Roytundag karon. Kailan mo ni Roytundag, chatin ninyo be. Chatin ninyo. Na Roytundag. O basyanas ka matulan. Gimension ka ni Jando sa iyang live karon. Patawagon ka niya. Karon na yun. Pero abi ninyo si Roytundag, iso ni si Roytundag kung wala siya kaatbang CFD. Kaya kung nga na kaatbang CFD, magkurug-kurug na. Pero araw ni pag-awa siya kuno hayang iso. Iyang mga pangutana, puro falas eh. Nyagi among debate, nagreklamo siya, ingon siya. Matingala ko ni Jando, kung siya mangutana, mutubag man ko. O ako mangutana, dili siya mutubag. Argumentum contra factum non valet. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Usama na siya. Usama na siya. Ang fallacy, usa na ka invalid argument or invalid question. Ipatubag nimo. Mao gilang dili tubagon tungod kay invalido. Ako mga pangutana makatubag ka kay ako mga pangutana puros balido. Imong pangutana puros invalido. Mao nang dili matubag. Ha? Tubig. Bago na jug tubig. O nila ko mong gawas para manguha og tubig. Ha? Ana siya. So, sa tagsaon tani mga kuha ni Roytundag. Divine, ayaw sa katulog ha? Nata ko muhuman ko dire. Ayaw ka matulog. So, sa pagingon, in summary, while Vatican City is the administrative and spiritual center of the Catholic Church, the teachings of the Church do not identify it as the temple of God mentioned in 2 Thessalonians chapter 2, verses 3 to 4. Instead, the emphasis is placed on the church as the body of Christ and the faithful as the living temple of God. Unsa nga references? Holy Bible, Douay Rhymes Version and Challoner Revision, 1 Corinthians chapter 3. Second reference, Isoprimi 5 by Pope Pius X. Third reference, General Audience of 12 November 2008, St. Paul, Scatology, the Expectation of the Parousia, Pope Benedict XVI. Bot pasabot, kaning tulo ka mga referensya mo ni ang amuang official nga doktrina, wala misibo ang pamahayag ni Roytundag nga niangkon ng mga RCC. Wala misibo
Ang giingon ni Roy Tundag, gi-claim sa mga CFD. Wala misibo tanan. Pasensya na ka Roy Tundag. Palibhasa ang mga SDA manggod kaya wa man sila kumpisal, dili sila dutlag konsensya. Sa tinuod lang, prangka lang nga pagka-istorya ang SDA dili dutlag konsensya. Nga naman, ang ilang pagpamaka para nila nagtukan sa tinuod. Ebidensya nga bakakon si Roy Tundag. Matod pa ni Roy Tundag, ang Romano Katoliko gitukod ni Constantino, samtang si Rinky Mikakuta nagsulti, ang Romano Katoliko gitukod ni Pope Gregory. Asa may tinuodan ng duha? Two opposite statement cannot both be true. Ha? Ignoransya ni minute excusat. Roy Tundag, kabalo ka ng ignoransya ni minute excusat. Kung kabalo ka na, well, good. Wala ka tulo. Ay, ato ang karuto ko na po. Catholic AI na punta, Catholic AI. Ato ipakita nila yun, no? Catholic AI. Asa to kung Catholic AI dire? Ano di Catholic AI na ko? Asa to ha? Catholic AI. Ano rin? Catholic chat. Rita ka ron. Sige. Tanong. Ang Vatican City ba? Ang templo ng ang tinutukoy na templo ng Diyos? Sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Natutubag sa Catholic AI. Ano yung Catholic AI? Ibasin sa mga opisyal nga doktrina. Ang 2 Tesalonica 2:3 hanggang 4 ay tumutukoy sa isang propetikong pahayag na may kinalaman sa taong makasalanan o anak ng kapahamakan na magpapakita sa mga huling araw. Sa talata ito sinasabi ng taong ito ay uupo sa templo ng Diyos at magpapahayag ng kanyang sarili bilang Diyos. Ang interpretasyon kung ang Vatican City o anumang partikular na lokasyon ay tinutukoy na templo ay isang paksa ng debate sa loob ng teolohiya at eskatolohiya. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, ang templo ng Diyos ay maaaring maunawaan hindi lamang bilang isang pisikal na struktura, kundi bilang isang espiritual na katotohanan. Ang simbahan bilang katawan ni Kristo ay tinuturing na templo ng Diyos. Sa kategoryang ito, ang mga mananampalataya ay tinutukoy bilang buhay ng mga bato na bumubuo sa isang spiritual na tahanan. Ang Catechism ay hindi nagbibigay ng tiyak na interpretasyon na ang Vatican City ang tinutukoy na templo sa ikalawang Tesalonica 2:3-4. Palta, bagsak, bullseye. Sa halip, ang talatang ito ay mas malawak na nauugnay sa mga tema na pananampalataya, kapangyarihan at ang pagdating ng huling panahon. Ang mga interpretasyon ay maaaring mag-iba-iba batay sa konteksto ng teolohiya at tradisyon ng simbahan. Para sa karagdagang impormasyon ng mga talata na maaaring suriin ay ang mga sumusunod. CCC 758, no? Ang simbahan sa kanyang kaubuuan ay tinuturing na templo ng Diyos. CCC 1076, ang mga sakramento ay mga tanda ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Sa madaling salita, hindi ko maipapahayag na ang Vatican City ang tiyak na tinutukoy na templo sa ikalawang Tesalonica 2:3-4 at ang Catechism ay hindi nagbibigay ng direktang sagot sa tanong na ito. Ano daw? At ang Catechism ay hindi nagbibigay ng direktang sagot sa tanong na ito.
Therefore, wala giingon sa opisyal nga panudlo sa simbahang Katoliko nga ang Vatican City mo ang Temple of God sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4. Therefore, si Roy Tundag gilapas niya ang Exodo 20:16, ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatawo kay tao man Santo Papa. No. Ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatawo. Apan gibutang-butangan ni Roy Tundag na kuno mo ang taong yawanon. Pero nisibo ba na? Sa gisulti sa Biblia? Wa misibo eh. Atong basahan itong mga gipanggamit ni Roy Tundag. Matod pa niya. Ngano kuno daw? Ingon siya diri ka nagpalabaw daw sa iyang kaugalingon ng Santo Papa. Naabili nagpalabaw nga mohalok sa tiil. Ato pakita og litrato diri be. Nga Santo Papa mohalok sa tiil. Nawan ninyo At ipakita. Yara. Santo Papa mihalok sa tiil sa ordinaryong membro. Ang pangutana, kung siya nagpalabaw mahimo na niya. Kinsang sabadista nga pastor ang muhimo ana, sigurado ko wala. Kinsa man ang maitudlo ni Roy Tundag, usa ka pastor sabadista, muhimo ana muhalok sa tiil sa ordinaryong membro. Be, mga sabadista panubag mo. Mayroon mo ni Roy, mayroon mo na ni Eugene Gapo. Sige na. Asa naman mo karon? Wala mo. Mili, ramanggudmog ka ng tanaw ninyo galing nga dili kayo sito sa inyong background. Alis ako habi, sito ko sa inyong background ninyo. Ay, nakabot-bot inyong mga sabadistaha mo. Kung ang Santo Papa mo ang gipasabot sa 2 Thessalonica 2:3-4 nga nagpalabaw siya sa tanan. Naabo niya nagpalabaw nga muhalok sa tiil. Kinsa mang pastor sabadista ang makahimog halok sa tiil sa iyang ordinaryong membro. Sigurado kung wala. Nga naman, mapaitas-on man. Dili mahimo sa taong mapahitas-on ang kayang himuon sa Santo Papa. Yang Santo Papa, very humble. Very humble. Ay lang siya biraha nga, mura ko siya madusmo, kay tuklod ka niya. Pero atong sa kuhan ba? Nag-anang-anana ba, shekan. So niya katong kuhan, katong babae dito nga, Chinese ba to, hapon? Gibirayahan ka mo. Santo Papa yung tao na umod. Pakmon bito da, tagam. Hikap lang mo. Ay, kung birahe, maumot po ko. Tiguang na ba ako? Napiti na hinoon. Napiti na hinoon. Kaya nga naman, muhikap lang, birahon pa yun. Naumor sa tupa pa yung taon. Pakmon bito ang kamot. Nagpion bito da. Kamuha, wang may kuha na, murag abuso inyo hada. Hikap lang good mo. Di mo kumudili. Pahikap ang pagkong muhikap mo. Alam ko nyo bira, kay maumod ko. Tiguang na ba ako? Ngunya, Roy Tundag, naaba kay may pakita na ko Roy Tundag nga pastor sabadista makahimog ako og halok sa tiil sa iyang ordinaryong membro. Pakita ako ng litrato. Pakita ako ng litrato. Pakita ako nga ang inyong pastor nga si Ted Wilson, inyong presidente ninyo, Roy Tundag, sa General Conference. Pakita ko na ko nga si Ted Wilson ni halok sa tiil siyang ordinaryong membro. Aron kumutuon ninyo nga humble ninyo ang pastor. Atong i-challenge yung mga sabadistahan naman tayo litrato diri sa Papa mo halok sa tiil siyang ordinaryong membro. So, mapayob sa anon. Nagpalabaw. Kay, mapayob sa anon man.
Makako man siya na. Ang mga 70 Adventists nga nagtanaw karon, gihagit ko kamong tanan. Pakita ko yung litrato, si Ted Wilson, ang presidente sa General Conference ninyo. Ha? Nihalok sa tiyan siyang ordinaryong membro. Pakita ako ng litrato ako, makahatag ba mo? Eh kung dili mo makahatag, basig mo ulit nagpalabo sa tanan. Ingon ko basin ha, kung ingog sure na. Eh, sabay lang ingon ni Ritondag dire. Matod pa niya, supako niya ang tanang gipakadiyos sa mga tao. Itong debate na mo, ako siya siyang gipangutana. Usa man sa gipakadiyos sa mga tao ang ala. Kaya mga Muslim, taong po ng mga Muslim. Hingi mo sa Biblia magod, supako niya ang tanang gipakadiyos sa mga tao. Tanang apilang ala. Apilang Diyos sa mga Hinduismo. Apilang Diyos sa Taoism. Tanang gipakadiyos sa mga tao. Tanang tao. Ilang gipakadiyos. Pag isgot ako Muslim, yung objection moderator siya eh. Objection moderator, si Jando Nikawa sa Tima, wako lagi isgot Muslim. O ni debater nga walay logic. Nya sa iyang video nagsulti siya, supako niya nga tanang gibaka Diyos sa mga tao. Gisupak niyang napulo kasugo. Uy, saan napulo kasugo? Diyos na. Matod pa niya, giusap sa tupapa ang napulo kasugo. Bot ni mo. Wala usba sa tupapang napulo kasugo. Wala usba. Kanaingon niyang ikaupat nga sugo giusab, wala na usba. Nganuman, unsa may ikaupat nga sugo, hinumduman mo ang adlok ipapahulay og ibalaan mo kini. Mo na giingon. Pero wala nang sulti Saturday na. Ha? Sa mga Israelita nga giingnan dito sa Exodo 20, para nila Saturday na, para nila. Kita ang Christian, ang ato ang Sabat kay Sunday man. Sunday man ang ato ang Sabat. Natural. Once gali nga naghalo ta sa Lord's Day, Sabat man sa tuang Lord's Day, therefore, Sabat, watag usab. Di lang sila kadawat kay Domingo ta. Mo na klaro. Domingo ta, di sila kadawat. Pero Sabat gihapon na nato. Ato pakita nga Sabat gihapon nato ng Sunday ha. Ato pakitaan tani og referensya dire. Mas may ning magpakita tag referensya nga wala taga-taka-taka og tabi. Kay napataka-taka tag tabi, mamiligro mo dali lapita. So, pakita ta direct ebidensya dinhi nga ang Sunday is a Christian Sabbath. No? Ara? Pero, pakita ni. Atong gamiton ng Biblia nga a paraphrase on the Acts of the Holy Apostles upon all the epistles of the New Testament and upon the Revelation Volume 2 by Thomas Pyle. O sige yun sa Revelation 1:10. Tara. During my confinement in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Isa daw? On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Karon, unsa may gingo sa Ten Commandments? Hinumduman mo ang alay pahuloy gibalaan mo kini. Unya sa mga Kristiyano among alay pahuloy kay Domingo man. Wa may naglapas. Ingon ni sila. Ngano kanang inyo hadi ay gibutang na sinyo na tinabugata Sabado man na. Sa kinat sila Sabado man na. Ang Sabado Domingo ba? Pangutan na sila. Kining giingos ninyong libro mga hitabo sa katapusang panahon. Kani ato pakita tong ilang libro nila nga mga hitabo sa katapusang panahon ha. Tinipakita. SDA ta. Inak kanang Domingo. Sabado ba na? Na inyong libro ninyo mga hitabo sa katapusang panahon no. Sinyo na po ni i-deny na pod.
Ha? Yora. Yora, oh. Sige na mo dinay na pod. Iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino sa iyang mahugawng kaulag. Yun sa nini paghitabo, pinaagi sa pagpugo sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Pangutan na sila. Kanang Sabado ha, Saturday ba na? Ang tubag sa mga Sabadingding, di na Saturday, Domingo na. Unya mangutana, kanang giingon da sa Exodo 20 nga Sabado. Uyon ka ba nga Sabado? Ay, limang Sabado. Salamat. O, di na Saturday. Unsa man Saturday, di na Sabado. Domingo. Domingo lang ka, Sabado sa mga. Ang Sabado sa mga, Domingo. Ha? Unsa? Ang Sabado, Domingo? Asa man nahitabo nga ang Sabado, Domingo? Ayan yung libro ninyo, mga hitabo sa tapusang panahon. Ang binaagi sa pagpugo sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Pangutana, unsang adlaw ng mini nga Sabado diha? May kimutubag sa Sabadista. Dili na Saturday, Sunday na siya. Diha ninyo makita. Diha ninyo makita ngang mga SDA walay baruganan. Pasupak-supak sila mingon ta kanang atong Domingo Sabado pod na supak-supak sila na. Ingon nila, igamit nila tong libro nga kuan katong libro nga sade. Pasyong Mahal. Ang Sabado ay ipangilin. Ano pa siya? Ang Sabado ipangilin. O nga Sabado Domingo na. Hay Domingo. Naingon mo dia Domingo Sabado mo naingon dia. Domingo lagi na. Asa mabasa nga ang Domingo Sabado? Ara, yung libro, nagsulti, mini nga Sabado. Yung mga din sila. Sa ato pa, imong gamit namong libro, uyon ka ba? Nga ka ng mini nga Sabado diha mo ang Domingo. Kamu lagi ngog mini, basta mo dilin ang mini. Pero napamatutan niya na inyong libro, nga doon na di Sabado, gitawag kog Domingo. Moto ka ni mga Sabading-dingay. O, ama lagi makapanawag lagi. Labo kayo dyan ka po, manawag mo. Ha? O, diyan ito makita. So, kanang ingon nila, dugay na kini. Wala to baga safety. Gitubag na nako, birahe ko be. Birahe ko be. Itubag naman ako, birahe ko no ko be. Himo mo ginyo ha. O, di ba ka, karon mismo, panawag mo. Lima, di mo manawag mo kapag. Panawag mo. Kung makita ba? So, di nyo makita ninyo ka ng mga Sabading di mga bakakon lagi na eh. Suko to si Holy Google. Ayo, lagi kalandra sa tanan. Pareho bito mo hunahuna. O, yung Holy Google eh. Kanang pagsimba nga wala isipa nga Dios para sa Katoliko unsa man na veneration adoration ingon sa Holy Google. Ayaw lagi butang iya akong baba ba. Imot no butani nga ni kaning sini kaning SDA eh. Oh. So na lang dire sa comment section na to nabay sa Badista dire nga nagpalig-alig. Wanna see you walk that door, baby, bye, bye, bye. Pag divine ba na, jogan mo cellphone da divine. Ay, nako ni. Sabi, busy sacramental karon na Tuara. Sama nun. Be. Sama na, Ben. Nagipalong. Okay, bro, basta okay ang signal dire aron maputol ang ng iyang gipanghambog. Di man mo tawag. Sinraman. Iyang bana, si pangabig niya. Nagiton siya pagkabigo, mabalino sa siniyo ba. Hindi mo siya mabalin kay ang asawa di tanawin puto por punto man.
Yang bana, suko kay bana, sige chat sa punto. Akong tawag kung pasudlo na ako, mamakak. Ipakita sa live ang ako mga chat kay manawag ko nimo. Gipakita na ko sa live ang iyang mga chat, pero wa man nanawag. To make his message known is our response.